mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang unang linggo sa pagpasok ng isang panibagong taon sa ating mga buhay. At wala nang pinaka mabuti na kaparaanan upang salubungin ang unang linggo ng taong ito, kundi ang tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pagsamba at magabayan ng mga katuruan na nagmumula sa kanyang banal na salita. Kaya po, ito po ang unang linggo at bagamat ito po ay hindi na unang mensahe dapat ng bagong taon sapagkat ibinigay na po natin ang pambungad na mensahe sa nakaraang linggo para sa kung paano po natin harapin ang isang panibagong taon. Kaya po, yun po yung ating topic sa nakaraang linggo. Ngunit sa ngayon po ay masasabi natin karugtong bagamat may ibang bahagi. Kaya po yung ating tatalakayin ngayon, facing the uncertainties of the times, na magmumula po ito sa Proverbs chapter 3 verses 1 to 12. Tayo po ay dumulog muna sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Punong-puno po kami ng pasasalamat, pagsamba at pagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Sa inyo pong pagkakaloob sa amin ng isang panibagong taon na kami po ay nasa mabuting kalagayan, inyo pong itinaguyod ang aming buhay, itinawid po ninyo kami sa pagpasok ng isang panibagong taon, O Diyos. At tanging dahil lamang po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. At dahil po ito ang inyong kalooban, Panginoon, tulungan po ninyo kami, turuan ninyo kami na iukol po namin ang araw na ito at ang bawat araw sa aming buhay na pagbibigay parangal sa inyong banal na pangalan. Kaya't mula po sa mga sandali ito, Panginoon, gawin nyo kaming sensitive sa bawat katuruan na nagmumula sa inyo. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan ay nakatuon sa inyong mensahe. Matutunan po namin, Ama, ang tamang lakbayin sa buhay, sa gabay ng inyong banal na salita at sa tanglaw ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Sa inyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ay panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Gaya po natin nabanggit, meron na po tayong pambungad na mensahe sa nakaraang linggo. Ngunit karugtong po, bagamat ibang topic po ay parang karugtong dahil sinimulan po natin yun kung paano natin harapin. Ngunit ganoon din po ngayon dahil walang katiyakan. Walang katiyakan ang bukas dahil nasa kamay ito ng Panginoon. Ipinagdiwang ng mundo ang panimula ng isang panibagong taon na medyo kakaiba ng konti. Kung ihahambing po natin sa mga nakaraang taon, medyo kakaiba ng konti sapagkat hindi kasing bongga ng mga nakaraan. Gayunpaman ay kitang-kita pa rin natin na yung mga lumang tradisyon, nakasanayan at nakagawian na tuwing bagong taon ay nangyari pa rin sa ating kapaligiran. Sa kabila po ng pandemic, sa kabila ng economic crisis, sa kabila ng lahat ng mga naging problema po natin, karamihan po ng tao ay nagdiwang pa rin ng pagpasok ng bagong taon na sabihin na nating pagmamalabis. Pagmamalabis dahil po sa labis-labis na paghahanda ng mga pagkain na hindi ko po maintindihan kung paano ma-enjoy po yung ganitong karaming pagkain ng karamihan na makikita po natin, mga picture dito sa Facebook, paghahanda ng mga bilog na mga prutas sa pagkainan at maglagay ng mga lucky charms o yung mga pampaswerte raw sa pagpasok ng bagong taon. Nang sa ganun ay sumagana ang buhay, bubuti ang buhay sa pagpasok ng taon. Kaya po, yung mga tradisyon na ito at mga pamahiin ay nangyayari pa rin sa atin sa buong mundo. Pero pag tinignan po natin, isa po ang Pilipinas.
sa mga bansa na nagpapatuloy sa malalim na tradisyon at mga pamahiin na nagaganap. Ginagawa po natin. Kaya po, pag iniisip po natin, hindi natin malaman bakit ganito pa rin. Ano? Lalong-lalo na sa area ng finances at material na mga bagay, masyado tayong puno ng mga pamahiin na kapag tinignan po natin, ay wala tayong nakitang problema sa maraming taon na nagdaan. Kung tama nga ito, hindi. Masyado tayong nabulag sa pagsunod at paggawa ng mga mapanlinlang na mga kinagawian na hindi natin nakapagtanto ang mga negative effects nito na nangyari sa ating mga buhay. Ang daming resulta na hindi maganda sa kabila ng lahat ng mga tradisyon na ito. At pag inisip po natin, sa mahigit na 6,000 taon ng cultural history ng China at ng pagan Rome, pag inisip po natin na kung saan po ay doon natin na hinango ang ating mga tradisyon na ito. Ano po? Hindi kailanman napatunayan ang katotohanan ng mga bagay nito. In fact, sa totoo lamang po, ang lahat ng mga ito ang isa sa matibay na kadahilanan kung bakit nagbagsakan ang empire ng China at ang Roman Empire. At pag tinanong natin kung bakit, ito ay dahil sa ang lahat ng mga ginagawang ito ay pagsasawalang bahala sa mga katuruan ng Panginoon. At sa totoo lamang, lahat ng ito ay salungat sa kanyang kalooban, salungat sa kanyang salita, salungat sa kanyang mga kautusan. At dito po ay pagpapatunay lamang na ang lahat ng mga ating mga ginagawang ito ay pagpapakita ng kawalan ng totoong pananampalataya. O di kaya maaring sabihin natin, presumptive faith. Yung pag-aakala mo na may pananampalataya. Ito po yung nangyayari. Ito yung ginawa ng mga tao. Patuloy tayong namumuhay na salungat sa katuruan ng Panginoon. Ngunit, ninanais naman natin, inaasam naman natin ang kanyang pagpapala, ang kanyang favor sa ating buhay. Inaasam natin ang kanyang kahabagan. Kasi makikita po natin, contradiction ang ating ginagawa at sa mithiin ng ating mga puso. Kaya po, ang lungkot ang katotohanan ito na hindi po natin maintindihan kung tayo nga po ay totoo na naniniwala at sumasamba sa Panginoon. Kaya po nangyari, doon sa mga gumagawa nito, inilalagay nila ang kanilang sarili sa mas malalim na pagkakabihag sa kadiliman at lalong kawalan ng kaunawaan sa katotohanan. Slavery to darkness and loss of understanding of the truth. Ito po yung nangyari. At itong malungkot na katotohanan ito ay patuloy na nangyayari sa ating bansa. Kasi karamihan ng mga Pilipino ay nakakapit pa rin sa man-made religion habang ipinagsasawalang bahala ang dalisay na salita ng Diyos. O di kaya ay hinahaluan ng mga katuruan ng tao at tradisyon ng tao. Ang katuruan ng Bible. Kaya po, ang taong 2020 ay tila baga hindi magandang taon para sa nakararami. Ngunit sa totoo lamang po, ito po ay taon na pinahintulutan ng Panginoon upang ating mga pagtanto, ma-realize po natin na walang sino man sa ibabaw ng lupa ang may kapangyarihan na baguhin ang mga kaganapan sa mundo at lahat ng mga pangyayaring nagaganap na hindi ito papahintulutan ng Diyos. Kaya po sa ating panimula, sa panimula ng ating buhay sa taong ito, karamihan po ng tao ay nananalangin at nagwi-wish na sana ay gumanda na ang kalalagayan at mawala na ang pandemic na ito. Ito ang panalangin ng karamihan, ito ang wish ng karamihan. Of course, itong gusto natin. Ngunit,
hindi naman ito dahil lang sa gusto natin ay magaganap. Malungkot masabihin, yung mga taong patuloy pa rin sa mga pamahiin at mga tradisyong hindi naaayon sa kalooban at salita ng Diyos, sila pa rin yung mga umaasa, ngunit nasa kadiliman pa rin ang kanilang kinabukasan. Kaya nga po, paano natin haharapin? Ano po? Kaya nga lahat ng mga pangyayari ito, sa nakaraang taon, pag inisip po natin, nakaharap tayo, sabi ko nga, nakaharap tayo sa walang katiyakan na bukas. As if we are facing a blank wall. Madali po ang sumambit ng pagpapala. Madali ang magsabi ng magagandang bagay. But then again, inaalam ba natin ang kalooban ng Diyos? But then again, tayo ba ay nag-iisip kung papaanong ipagkaloob ng Diyos sa atin ang ating hinihingi. Kaya po dito sa Proverbs chapter 3, bagamat hindi natin kayang talakayin lahat-lahat, ano po ngayon? Actually, from Proverbs chapter 1 hanggang chapter 10 more or less po, ang lahat ng ito'y katuruan patungkol sa totoong wisdom, totoong totoong dunong sa ating buhay. At ang buong chapter ng chapter 3 po ay nagtuturo ng true wisdom mula po sa chapter 1 hanggang dito. At ang buong chapter na ito, pinapakita, nagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga ninanais, hinihingi, inaasam ng tao. Dito makikita po natin, ano ba, gusto natin, mahabang buhay, kasaganaan material, kasaganaan lahat ng bagay, magandang reputasyon, yung pag-ayon sa atin, sa mata ng Diyos at mata ng tao, gabay sa bawat araw sa ating buhay, kalusugan ng ating physical na katawan, kalakasan natin, at siyempre yung gustong-gusto natin mangyari ay yung pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. At ito gusto natin mangyari. Ngunit, hindi maaari na ito lamang ay magmumula lang sa ating kaisipan kung hindi natin tutungayan ang gabay na itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya po itong titingnan natin, dito muna tayo sa Proverbs chapter 3, verses 1 to 12, dahil hindi natin kayang talakayin lahat. Una po, number 1, na makikita po natin sa verses 1 and 2, teaching about obedience and faithfulness to God and to His word and commandments. Sabi po ng verses 1 and 2 ng chapter 3, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. Pansinin po natin, ito patungkol dito. Ano po? Generally, it's all about living our lives according to the teachings of the Lord. Ito ang gusto niya ipakita rito sa atin. Yung katuruan niya, sa simula-simula pa lamang, katuruan niya, kanyang kautusan. His commandments and teachings should be the foundation and center of the inner life, yung ating pagkatao, yung inner being natin. At ito ay inilalagay natin sa action. Hindi lamang puro salita, hindi sa panalangin lamang, ngunit kailangan nasa action natin ito. At hindi po ito patungkol sa katuruan ng mundo. Napakarami po ngayon mga inspirational speakers. Napakarami mga magagaling magsalita. Ngunit ang bottom line ng lahat, walang katuturan ang lahat ng ito kung ito'y galing lamang sa tao at hindi galing sa salita ng Diyos. Sasablay at sasablay sila. Yung verse 2, sabi ng verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you.
ito, pansinin po natin. Ano ang pangako dito? Ang pangako dito, the promised result is longer life, peace, and fullness of life. Mas mahabang buhay, kapayapaan, kapuspusan ng buhay. Yung pong NIV, New International Version, ang binanggit po ron ay love and faithfulness. Ano po? Sa number 2 na yun, at yun ay titingnan natin mamaya. So, makikita po natin, kahit pala ano ang gawin natin sa buhay, kahit paano karami ang ating pera, kahit paano pagbabantay natin sa kalusugan natin, ang bottom line ng lahat ay ang pagsunod, pagpapasakop sa katuruan ng Panginoon, pagbibigay sa atin ng kaunawaan at isa katuparan ipamuhay ang kanyang katuruan. Number 2 po na makikita natin ay nasa verses 3 and 4. Sabi na verses 3 and 4, do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good repute in the sight of God and men. Ulitin po natin, nabanggit ko kanina, ang NIV, love and faithfulness. New American Standard po ay kindness and truth, ang sabi. Ang King James Version ay mercy and truth. Pag tinignan natin, pinag-ugnay natin, pare-pareho rin po lahat ito. It's all about teaching about the heart that is ruled by love and loyalty as commitment both to God and men. Yung pag-ibig at katapatan na napakahalaga na gustong ipakita sa atin dito. At ang sabi, bind it around your neck. Hindi ibig sabihin, ikukwintas mo literal. Kundi parang kwintas na may pendant ito na nakalagay sa liig na mapapansin ng mga tao. Makikita nila, mapapansin nila tagaan. Parang ganito yung love and faithfulness. Na kapag ito ang nakikita sa ating buhay, tayo ay makakatanggap ng makukuha natin ang pagtanggap ng Diyos at pagtanggap ng tao. Magiging tapat tayo. Kapag hindi tayo tapat sa Diyos, imposible na tayo ay magiging tapat sa ating kapwa. Ngunit kapag tayo ay tapat sa Diyos at ang pag-ibig natin sa Panginoon ay buo rin ang pag-ibig natin at katapatan natin sa ating kapwa. At ito ay makikita sa atin. Mahahayag ito sa ating mga buhay. At kapag ito ay ating ginawa, ang resulta po nito, it produces a person of good reputation. Maganda ang reputasyon natin sa tao. Trustworthiness and favor in the eyes of God and men. Mapagkakatiwalaan tayo, kagigiliwan tayo ng Diyos, kagigiliwan tayo ng tao. Siyempre, yung mga salungat sa kalooban ng Diyos ay hindi tayo kagigiliwan. Ngunit, generally speaking, magiging maganda ang tingin sa ating tao at magiging maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa mga tao. Dahil nga tayo ay mapagkakatiwalaan, dahil nga tayo nakikita nila, nakakaiba tayo. Yung makikita ng tao yung kaibahan natin sa mga tao ng sanlibutan kapag ang pag-ibig ng Diyos at katapatan natin ang siyang nananaig sa ating buhay, makikita po yung pagkakaiba sa atin. At on the contrary, ang salungat po rito, pag inisip po natin, maraming taong ganito. Yung desire at pananaw ng tao na magkaroon magkamal ng kayamanan, magkaroon ng kapangyarihan, ng kasikatan, sa pag-aakala na sa ganitong paraan tanggap sila ng tao. Ito po ay deceiving. Mapanlil lang po ito. At kitang-kita na po ito sa maraming karanasan ng mga tao. Mabango ka sa iyong kapwa, gustong-gusto ka kapag ikaw ay mayaman at nagbibigay. Ngunit pag wala na yun.
Kaya po ito ay mapalil lang. Hindi totoo. Makapangyarihan ka, yumuyukod ang tao sa iyo. Pag nawala rin kapangyarihan mo, hindi ka na rin kilala. Pagtataksilan ka na. Sikat ka ngayon, bukas laos ka na, limot ka na rin ng tao. Ngunit ang pag-ibig sa Diyos at katapatan sa Kanya ay mananatili at hindi kailanman malilimutan ng tao. Kaya po, makikita po natin na napakahalaga po ito na maunawaan natin mabuti. Hindi yung desire sa mga worldly riches at power. Kasi po, kapag ito ang ating ninanais lamang, ang resulta po nito sa atin, pride. And that will eventually result to problems. Bakit po? Pag nandun na yung pride na aalipin sa tao, kasunod na yung envy, kasunod na yung greed, kasunod na yung covetousness. Ganun ang nangyayari. At marami na po ang napatunayan na ganito nangyayari kapag ang tao ay umangat dahil nga sa material na yaman o kasikatan, ang nagahari sa buhay ay pride. Kaya po, yung maling desire ng puso na ito ang nagpapadilim din sa kaunawaan ng kalooban ng Diyos at kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay dahil po ang nananaig ay yung pride ng tao. Ngunit ang taong tapat ang pag-ibig sa Panginoon at ang taong committed ang kanyang buhay sa Panginoon, tapat din sa kanyang kapwa, ay laging mapagpakumbaba at laging makakarinig ng tama mula sa Panginoon at ginagabayan ng Panginoon ang kanyang buhay. Number 3 na makikita natin ay nasa verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. This is teaching about full trust in the Lord alone. Tanging sa Panginoon lamang ang ating pagtitiwala. Kasi po, tanda natin, men's wisdom, men's insight are so limited. Limited lamang sa kung ano ang gustong ibigay ng Diyos. Kahit po paano katalino ang isang tao, kahit paano kadami ang kanyang nakamit na karunungan, ang lalabasan pa rin po ay limitado pa rin yung makakaya niya dahil hanggang doon lamang sa kapahintulutan ng Diyos. At maging si Haring Solomon ay sinabi niya, ang bagay na ito na lahat ay walang katuturan. Lahat ay walang silbi. Sinabi po ito mismo. Kaya po limited lamang. Walang taong pwede niyang ipagmalaki ang kanyang karunungan. Walang taong pwede niyang ipagmalaki ang kanyang kakayahan na kahit na ano. Maging si Samson ay bumagsak. Nawala ang kanyang lakas dahil lamang sa babae. Nalit lang siya ng babae. Maging ang mga pinakamatalinong tao sa mundo na wala ng saysay ang katapusan ng kanilang buhay. Hindi ako maubusan ng i-mention ng mga dakilang tao, ng mga sikat na nawala ng saysay ang kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, kaya po sayang. Ngunit ang Diyos po, walang limit ang kanyang karunungan. Tumungo tayo sa daliron. Isaiah chapter 55. Isaiah 55 verses 8 to 9. At ang sabi rito, for my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Hindi abot ng tao ang kaalaman ng Diyos. Ang agwat ay langit at lupa. Imposible. Romans chapter 11. Romans 11, verses 33 and 34. At ito po ang sinasabi, oh, the depths of the riches
both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are the judgment and unfathomable His ways. Pag inisip nating mabuti, for who has known the mind of the Lord, or who became His counselor? Wala. Walang pwede makapagano sa Kanya, sapagkat walang tao na maabot kahit katiting ng karunungan ng Diyos. Ang problema, ang tao, ginigiit ang kanyang naisin sa Panginoon. Ang problema sa tao, pinangungunahan ang Diyos sa nais nitong gawin. Sa halip na alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan ang problema ng maraming Kristiyano ngayon. At ang madalas na nangyayari, magaganap ito in Jesus' name. Ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa maling kaparaanan. We cannot dictate anything to God. Dahil hindi maihahambing sa katiting ang ating karunungan sa karunungan ng Diyos. At wala tayong pwedeng pagkatiwalaan kundi siya lamang. Kaya ang taong ating hinihingan ng payo ay ang taong nakakaalam ng salita ng Diyos. Dahil doon lamang nagagaling ang totoong wisdom. Kaya kahit na anong talino ng tao, bumabagsak. Kahit na anong talino ng tao, siya ay wala pa rin pagkakaiba sa kahit sinong tao na nangangailangan pa rin ng payo ng Diyos. Nangangailangan pa rin na mula sa Diyos ang kanyang dapat gawin sa buhay. Ang kailangan nating lahat alamin, hingin ang kanyang kalooban, hingin ang kanyang dunong at kaunawaan. Siya nagbibigay ng kaunawaan sa atin, hindi tayo. At ang kanyang kaparaanan, ang kanyang mga desisyon lamang ang dapat nating masunod. Kaya ito ang hihingin natin ang kaunawaan kung ano ang tamang mga desisyon sa buhay. Napakaraming matatalinong taon sumasablay sa buhay. Dahil inaakala nila na kaya nilang gawin. Inaakala nila ang kanilang mga desisyon ay tama. Gaano pa kung tayo ay hindi matatalino? Kaya yun po ang malungkot na nangyayari. Bakit nabibigo ang marami? Bakit sa pag-aakalang tapat ay nabibigo pa rin ang tao? Ang kadahilanan po ay hindi nakasandal sa kayang gawin ng Panginoon. Hindi na ang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos ay hindi lubos-lubusan. Yun po ang nagiging problema. By the way, even common sense. May mga taong, sabi nga, may mga practical na mga bagay, magagaling. Ngunit yun mismo, regalo pa rin ng Diyos. Hindi ng tao. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Again, full trust in the Lord alone. And the promised result, yung kanyang gabay, His guidance in every step of life ay naroon. We are able to overcome all obstacles along the way. Malalagpasan natin. At ilalagay tayo ng Diyos sa katuparan ng ating mga goals sa buhay kung sa Kanya tayo nakasandalan todo-todo. So ang ibig sabihin nito ay victory, katagumpayan sa bawat adhikain natin dahil ang gumagabay sa atin ay ang kamay ng Diyos. Ang tumatanglaw sa atin ay ang liwanag ng Espiritu Santo. Hindi yung ating kaunawaan. At I believe this is the worst thing na madalas na ginagawa ng tao. Ang pagtitiwala sa sariling kaalaman, ang paggawa ng mga desisyon na hindi sinasangguni sa Panginoon sa pag-aakala na kaya nila. Walang taong nakakaya. Not even Solomon. Not even Samson. Wala po. Si Samson ay nanghina nung nagtiwala siya sa kanyang sariling kakayahan.
Si Solomon ay bumagsak sa kasalanan nung nalasing siya sa kasiyahan, sa sobrang yaman at sobrang kariwasaan ng buhay. Number 4, verses 7 and 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Ang ganda po nito. It's teaching about true wisdom. Yung ipinapakita rito sa atin, yung ating karunungan, ganun pa rin. Pero ang punto po rito, whatever wisdom we have acquired, we have it not because we are able. Hindi dahil nagawa natin, kundi dahil ipinagkaloob sa atin ito ng Diyos. Proverbs 2 verse 6. Yung verse 6, sabi ng verse 6 dito, for the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Sa kanya nagbumula. Wala tayong karapatan na ipagmalaki ang kahit na anong natutunan natin. Dahil ang Diyos pa rin ang pinagmumulan ng lahat. Ang pagkaalam ng tao, kapag ang kapwa niya ay napakaraming nalalaman, siya ay matalino, hindi po totoo yun. It is just an accumulation of information. At hindi ito totoong wisdom. Kaya maraming mga taong inaakala matalino, sumasablay sa buhay. Isang napakalaking kasinungalingan, isang napakalaking pagkakamali na ituturing natin na ang taong maraming naalalaman ay siya'y matalino. Kahit sino. Magbasa ng libro, ubusin mo ang libro sa library, maraming matutunan. But it does not mean to say that you are wise. Hindi ko totoo yun. Kasi ang totoong wisdom ay yung practical application ng kaalaman. Kaya po, ano yung karugtong nun na mahalaga makita po natin? Kasi pag tayo po ay doon umaasa, wala tayong takot sa Diyos. Kaya po, ang karugtong niya, fear the Lord and turn away from evil. Pag inisip natin to, dito pala nagsisimula. Kaya nga po, meron ng Proverbs na gano'n. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dito nang gagaling ang totoo. As a person fears and honors the Lord, he gains wisdom, he gains knowledge, he gains understanding. Ano ba yung fear na binabanggit dito? Pag sinabing fear kasi, hindi po yung takot lamang dahil ikaw parurusahan, kundi pinakamataas na pagganang na hindi maunawaan yung sa kanyang kamanghamanghang katangian at kalalagayan. And that is full reverence and awe. Ang isang malungkot na katotohanan, napakaraming tao, yung sabi ko nga, nang ninanais mag-accumulate ng knowledge at nakapag-accumulate ng sobra-sobrang kaalaman, ngunit hindi madunong upang unawain ang katotohanan ng buhay. Again, I say again, so many people have acquired knowledge but never wise enough to understand the realities of life. Marami po ang ganoon. Mga intelligent people, mga taong intelihente, inignore nila ang kaparaanan ng Diyos, sila ay lalamunin ng kanilang pride. At ito ay humahantong sa pagkawasak ng kanilang kinabukasan. Dumidilim ang kanilang kaunawaan sa katotohanan. At pati ang kanilang spiritual life ay nalalambungan ng kadiliman.
Again, yung fear of the Lord, reverence and awe. Sobrang pagkamangha, kaya ganun na lamang ang iyong parangal at pagsamba sa Kanya. Dahil kamangha-mangha ang Kanyang katangian, Kanyang karunungan. Hindi tayo natatakot sa Kanya dahil tayo ay dadalhin sa dagat-dagatang apoy lamang, kundi dahil sa Kanyang hindi kayang arukin ng kaisipan at hindi mapantayan ng mga katangian. It is recognizing God's character and responding by revering, trusting, worshiping, obeying, and serving Him. At kung ito'y ginagawa natin, iwawaksin natin ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanyang mata. Yun ang tunay na fear of the Lord. Kaya ako, kung hindi natin ito ginagawa, hindi makatotohanan ang ating pagkatakot sa Diyos. Ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, walang takot sa Diyos. Ang taong nagsasawalang bahala sa kanyang katuruan, walang takot sa Diyos. Ang taong hindi iwinawaksi ang anumang mga bagay na hindi ka nais-nais sa matang Diyos, walang takot sa Diyos. Ang taong hindi siya pinararangalan sa kanyang buhay, walang takot sa Diyos. Ang taong hindi inuuna ang Panginoon sa lahat ng bagay, walang takot. Kaya nga po maraming pupuntahan ang salitang ito. Kaya, ang sabi, it will be healing to your bone and refreshment to your soul, to your body. Ang promised result, kalusugan, both physical and spiritual well-being, vigor, kalakasan, at kapangyarihan, kakayahan na isulong ang lakbayin ng buhay kasama ang Panginoon na may katagumpayan. Ito ang resulta kapag ito'y ating ginagawa. Okay, hindi dahil sa tayo sunod, talagang nakasandal sa Panginoon, hindi dahil sa tayo talagang may takot sa Panginoon, tayo magiging malusog. Ano po? Balansehin po natin ito. Dahil po, ang katawang ito ay katawang lupa na nakulapulan ng kasalanan. At tayo po ay may pananagutan na ingatan, pangalagaan ng physical body na ito na marupok. Dahil kung hindi, daranasin natin ang consequences ng ating pag-aabuso o pagpapabaya. At bilang kabahagi ng ating pagpapahalaga sa ibinigay ng Diyos, iingatan natin ang lahat ng ito. Okay, number 5. Verses 9 and 10. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. It's teaching on how to honor God by acknowledging that everything we have comes from Him. Pagkilala at pagpaparangal sa Diyos sa pamagitan ng inuunawa natin, tinatanggap natin, ipinapahayag natin ang lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Kaya pinararangalan natin, kaya inihahandog natin pabalik sa Kanya ang anumang natanggap natin mula sa Kanyang pagpapala. Kaya po, isang napakahalagang bagay ito na mula pa kay Adan at kay Eva sa kanilang mga anak, kahit na sila'y napawalay sa Diyos dahil sa kasalanan, pinaparangalan pa rin nila ang Diyos sa pamagitan ng kanilang mga anak. At marahil, isa ito sa, hindi marahil kundi sa totoo lang, ito ay isa sa pinakamahalaga na pagpapatunay ng ating pagsamba sa Kanya. When we offer the things that we have received from God. At ito rin ay patunay ng genuine faith natin sa Kanya. Kaya po itong kautusan na ito ay tuloy-tuloy, it was carried on through
into the New Testament ng sa atin. At sa ating kalalagayan sa ngayon that we are under grace, God expects greater obedience and faith. Bakit po? Because we are enjoying the abundant grace of God, which is higher than the law. Kaya nakakaingit. Hindi na dito pinag-uusapan ng ikapulang. Hindi po. Kasi pag-aari ng Diyos yun eh. When we offer to God, we don't count. Kundi out of our reverence and honor. Puno ng kagalakan ng ating puso na naghahandog sa Kanya. By the way, God doesn't need our money. Siya may pag-aari ng lahat eh. Siya ang may-ari ng lahat. Pag-aari niya lahat at pinapahiran lang niya sa atin ito. He doesn't need this. But it is in this area, sa area po na ito, na ang makatotohanang pananampalataya ay nasusubukan at nasusukat. Kasi ito yung malakas na kumontrol sa buhay ng tao. Kaya patunay ito na ang Diyos ang may hawak sa ating buhay, hindi yung kayamanang meron tayo. And that's genuine faith. Wala tayong takot na bitiwan ito at puno ng kagalakan ihatog sa Kanya dahil alam natin na siya rin naman ang may-ari, siya rin naman ang nagpo-provide ng lahat ng ito. Secondly, tayo'y instrumento ng Diyos upang isulong ang Kanyang kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng ating finances. At yun ang Kanyang kaparaanan. Tayo po ay hindi lamang niya mga anak, kundi tayong lahat ay manggagawa sa Diyos. At kaya tayo nagtutulong-tulong upang ipagpatuloy, itaguyod at isulong ang paghahari ng Diyos sa buong sansinukob. And one of the most important ways of doing it is through our finances. If God is to be honored and to be revered as God Almighty, He deserves the first and the best of what we have. Yun ang pagkilala sa Kanya. Dahil ito'y patunay pa rin ng ating pagpaparangal at pagkilala at sobrang pasasalamat. So we joyfully offer to Him the things that we greatly value in life bilang patunay na siyang pinakamahalaga. Dahil kung hindi siya tunay na Diyos. Ang nagiging problema ng tao, na kahit nasabihin natin Kristiyano na, higit natin pinagkakatiwalaan ang mga material na bagay na ating nakakamit mula sa ating pinagpawisan. Yes, pinagpawisan natin, totoo. Pero kahit anong pawisan gawin natin, kung hindi pagkakaloob ng Diyos, hindi rin natin makakamit. Yun ang problema. At dito tayo nakakapit. Ito yung pinagkakatiwalaan natin sa ating buhay. Hindi ang Diyos. So, kaya nga po, this is where faith is tested. Kaya po, ang tendency pag ganito, ang binibigay sa Diyos ay yung tira-tira. Yung sobra na lamang. Ang lungkot po. Minsan ay nabanggit ko, hindi ako nagbibigay ng limos sa pulubi na piso o 2 piso. Dahil ang gagawin ko ang ginagawa ko sa pulubi ay isang paraan din ng pagkilala na ang lahat na meron ako ay galing sa Diyos. So I give more. Hindi ko nasasabihin magkano. Pero makakabili ng pagkain. Kaya po, kung sa Diyos ginagawa natin, hindi ganoon, parang pulubi ang Diyos. hindi yung the best at hindi yung first. Kaya po, kapag itong ginagawa natin, this is a terrible insult to God who is the source of everything. Alam mo niyo, ito po yung isang napakahalagang lesson sa buhay.
na hindi napapansin ng marami. Kung paano ka magbigay sa Diyos, it reflects, of course, your heart, kung anong puso mo sa Panginoon. At alam niya yun. Kung paano kang magbigay sa kapwa mo, it reflects the importance of that person to you. Kung mahalaga siya, makikita sa kung ano binibigay mo. But at the same time, it reflects who you are. Hindi lamang kung anong pagpapahalaga doon sa taong yon, sa pagkahalaga ng taong yun sa iyo, kundi makikita rin yung kung ano ang pagkatao mo, kung ano ang laman ng puso mo. Kaya ano po ito? Kabilaan po ito. Kaya lalong-lalo na kung sa Panginoon. Yan po ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Paano ka importante yung tao sa iyo? Makikita sa iyo pagbibigay sa Kanya dahil alang-alang sa Panginoon. Ngunit bumabalik sa tao nagbigay. Reputasyon mo sa harap ng Diyos at reputasyon mo sa harap ng tao na yung binigyan. It is reciprocal. At doon nakabase ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, kung tayo ay nakasandal sa kung ano meron tayo, all the way, nakasandal tayo, no? Hindi natin kailangan ng Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang laging gipit kahit na anong gawin nila. Ang sabi ng Bible ay parang buslo na butas. Kung hindi natin naiintindihan yung buslo, yun pong lalagyan ng isda. Kapag ikaw nanguhuli ng isda, butas sa ilalim, mahuhulog din. O di kaya parang bulsa na butas, anumang ilagay mo, nauubos din. Dahil po, hindi tayo nakaasa sa Panginoon. Kaya po, yung pagpaparangal na yun sa Panginoon ay pagkilala kung sino siyang totoo sa ating buhay. At kapag ito yung ating ginagawa, ang resulta po nito, una po, dito sa area ng pagbibigay sa Panginoon na ito, ng isang Kristiyano ay dito siya lumalago at uma-advance sa kanyang spiritual life. Ang paglago at pag-advance na ito, bakit po? Dahil ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Mahalagang hakbang ng pananampalataya. At kapag ginawa ito, ay hindi sila, ang kanilang pananaw, ang kanilang paningin, ay hindi umaasap sa paningin ng mata, ng ating physical na mata, kundi ang mata ng ating puso. Kaya higit na mas malalim ang pangunawa sa kalooban ng Diyos. That's why your faith grows deeper and deeper because you understand things not according to sight but according to your heart. Pangalawa po, na result nito, God will pour out His blessings even more than you need. Ang hinihingi lang natin, ang itinuro lang ng Panginoon sa atin, give us this day our daily bread. Dahil yung kailangan lang natin sa bawat araw. Ngunit pwede palang gawin ng Diyos na ibigay niya ang higit sa ating pangangailangan upang maisakatuparan natin ang palatuntunan layunin ng Diyos sa pamamagitan natin. At the same time, we enjoy the gift of life. Kakaiba po. Habang tayo ay ginagamit ng Diyos sa katuparan ng kanyang mga layunin, ay binibigay din niya yung privilege na nai-enjoy natin ang regalo ng buhay. Kasi binibigay niya higit sa ating pangangailangan. Let's read that. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think,
according to the power that works within us. Pansinin po natin yun. According to the power that works within us. And that is the power of faith. Kaya po, the blessings of God does not only mean pouring out of material things. Ano po? Hindi lamang itong material things, yung blessing niya, kundi yung kapuspusan ng buhay sa lahat ng aspeto, material, physical, emotional, spiritual, and more and more. Yun yung totoo. Per se, hindi po yung material blessing lang mahalaga. Kaya nga po ang Bible merong paalala. There is a word of caution. 1 Timothy chapter 3. Ito po yung pambalanse para hindi tayo mahulog sa bitag ng kaaway. 1 Timothy chapter 6, verses 3 to 5. If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing, but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Ang ganda po. Pag inisip po natin yun, contentment pala. So itinuloy ko yun sa hanggang 6. Pero ituloy pa natin hanggang 7. For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Ituloy pa natin hanggang 8. If we have food and covering, with this we shall be content. 9. But those who want to get rich fall into temptation and they snare and many foolish and harmful desires, which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all sorts of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with grief. Itinuloy ko na po kasi nandun pala yung totoo. Kaya po true godliness is not a means to financial gain. Kasi hindi lang naman yun ang punto ron na mahalaga. At ang contentment ay hindi nakabatay sa marami, kundi it comes from the Lord sa puso na kontento. Dahil ang totoong kagalakan natin, ang kapuspusan ng buhay, nanggagaling sa Kanya, hindi sa mga bagay-bagay. However, binibigay ng Diyos ang higit for His purpose, not for our purpose, not for our indulgence. And as we accomplish the purpose of God sa mga pinagkakalob sa atin, we enjoy the gift of life. Ang sarap po ng pakiramdam. Okay? Hindi po all about financial gain. Otherwise, magkakamali po tayo na kung iniisip natin financial gain lamang, lalabas po, maiisip natin na ang pagbibigay sa Panginoon ay isang investment. At ito ay isang pagkakamali na maraming mga mananampalataya. It is not an investment, but it is a demonstration of faith. A step of faith and honoring God. Parangal sa Diyos. At panghuli po, number 6, verses 11 and 12. My son, do not reject the discipline of the Lord or loathe his reproof. For whom the Lord loves, he reproves, even as a father corrects the son in whom he delights. Teaching about discipline. Dinidisiplinahan tayo ng Diyos. Hindi lamang po yung mga matitigas ang ulo. Actually, baka tayo magkamali. Masunurin naman ako sa Diyos. Bakit nararanasan ko ito? No.
Everybody, lahat po tayo ay may kaparaanan ang Diyos para tayo disiplinahin. Tayo man ay tapat o hindi tapat. Tayo man ay masunurin o tayo masuwayin. Merong nakalaang disiplina upang sa ganun, ituwid niya, isaayos niya ang ating buhay sa higit na mas mabuting kalalagayan. At ito ang kanyang ginagawa sa atin. Dahil kahit po tayo ay masunurin sa kanya, may kinakailangang ayusin sa ating buhay at kinakailangan tuwid upang sa ganun, tayo ay lalong magiging mabunga at matagumpay. Parang saka ng kahoy na nababalot at kinakailangan tuwid. Bagamat magandang tingnan, mayroong mas magandang kaparaanan ng Diyos. Kaya po kapag tayo nagpapasakop sa disiplina ng Diyos, hindi tayo nakakaramdam ng sama ng loob, hindi natin sinisisi ang Diyos, kundi buong kagalakan nating tinatanggap ang kanyang disiplina at kaparaanan sa ating buhay, kahit mahirap. Ang resulta po nito, God shows His love for us, not only to guide and help us in our journey, but to attain our goals and to supply all our needs. Ito yung kanyang ginagawa sa ating buhay. Dinidemonstrate niya yung pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng disiplina. Regardless, faithful man tayo o disobedient tayo. Because His purpose is the best. His ways are the best. Tanging siya ang nakakaalam kung ano ang kaparaanang mabuti para sa atin. May mga bagay na tila mahirap tanggapin. May mga bagay na tila nagpapahirap sa atin. Ngunit kung ito'y kaparaanan ng Diyos, ng kanyang disiplina, ito ay magbubunga ng mabuti. Romans 8, verse 28. All things work together for good, for those who love God and who are called according to His purpose. So, kung minsan mapapaisip tayo, bakit ba tapat naman ako sa Panginoon? Bakit ganito nangyayari sa akin? Hindi. Meron kasing kaparaanan ng Diyos na hindi kayang karugin ng kaisipan ng tao. At higit na maalam ang Diyos kung ano mabuti sa atin. Hindi natin alam kung ano makabubuti sa atin. Ngunit siya lamang ang nakakaalam. Kaya ano po yung punto ron? Full trust in Him. Ang problema po natin, ang hirap natin pagkatiwalaan ng Diyos sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon na inaakala natin pinabayaan tayo. Yung pong problema. And look at this, ang assurance. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Babasahin po natin ang verses 23 at 24. Now, may the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. Itong gusto ng Diyos na mangyari sa atin, na tayo ay complete, tayo ganap, lubos. At para mangyari ito, hayaan natin siya. Kung anong gusto gawin niya sa buhay natin. For as long as we know that ang ating nararanasan ay galing sa Kanya, wala tayong problema. Ang problema po, kung ang nararanasan natin hindi maganda, ay resulta ng ating maling desisyon sa buhay, we suffer the consequences. Ngunit kung siya may kagagawan nito, only God knows best para sa atin. At kung tapat ang ating puso, ipapadama niya sa atin kung ito'y galing sa Kanya o galing sa ating sariling kaparaanan. Kaya nag-resulta ng ganito. Kaya po, itong pandemic na ito ng 2020, marami po ang nakaranas ng hindi maganda ng mga mananampalataya. Ngunit, kung sila'y nakikinig sa Panginoon, kung sila'y nagtitiwala sa Panginoon, dadalhin sila o dinala sila ng Panginoon sa higit na mabuting kalalagayan. Yung aking mga kaibigan na nawala dahil sa pandemic, na maaaring tapat sa Panginoon, mali ba nangyari? Hindi. Only God knows best.
We cannot question God. Kahit katiting wala tayong karapatan at wala tayong kakayahan na questionin ang karunungan ng Diyos. Problema po sa tao, ang pinagkakatiwalaan ng tao kung ano yung kanyang nakikita. Ayun ang problema natin. Kung ano yung ginagawa natin, yung pinagkakatiwalaan. Kung ano yung kaya natin gawin, yung pinagkakatiwalaan natin para sa ating future, sa halip na pagkatiwalaan ang Diyos na siyang may likha ng lahat ng bagay. Dahil His love and faithfulness is beyond measure. Walang pwedeng makaarok sa kanyang pag-ibig at sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. And the only thing that we should do is to trust Him. At ang pinakamagandang kaparaanan upang pagkatiwalaan na lubusan kung anong gagawin niya sa taong ito sa atin, ipagkatiwala lahat sa Kanya at gawin natin ang lahat ng Kanyang ipinagagawa kung ano ang Kanyang kalooban at kaparaanan sa ating buhay. That's why Proverbs chapter 3, binibigyan niya tayo ng guidelines. Bagamat hindi ito sapat, ngunit hindi natin kayang tapusin lahat. At bilang pabaon sa ating pasimula pa lang ito, may possibility dagdagan po natin sa mga susunod. Kaya nating pabaunan tayo ng 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Verses 1 to 11. Pasensya na po kayo, babasahin ko sa English. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God, of Jesus our Lord, seeing that His divine power has granted us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. For by this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now, for this very reason, also applying all diligence, in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who loves these qualities is blind and short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Ang ganda po ng pabaon na ito. Pagbulay-bulayan po natin ito. At kapag ito ay ginawa natin sa pagpasok ng taong ito, wala po tayong poproblemahin. Dahil tayo ay nakafocus sa ating hahantungan. No matter what happens, the best that God has prepared for us will surely happen. Yun ang magaganap. Kung tayo ay mananatiling tapat, kung tayo ay patuloy na sa Kanya lamang magtitiwala, hindi sa ating mga kaparaanan at kapaligiran. Full trust in the Lord. He will do the best for us. Maraming salamat. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang amin pong iniuukol sa iyo. Hindi lamang po dahil po pinatawid mo kami sa isang panibagong taon, kundi dahil sa binibigyan mo kami ng katiyakan na sa lahat ng sayo ay tapat at mananatiling sumusunod. Kakamtin ang pinakamabuti mula sa iyong walang hanggang palatuntunan para sa amin. Panginoon, turuan po ninyo kami na sa iyo lamang kami manalig. Turuan po niyo kami na hindi po kami titingin sa mga kaganapan sa aming kapaligiran, kundi titingin lamang kami sa iyong ginagawa at nais pang gawin sa aming mga buhay. Na ang aming pong pakikinggan, Panginoon, ay ang iyong kalooban at katuruan, hindi po ang katuruan ng tao. Tulungan po ninyo kami na maging tapat sa aming ginagawa para sa iyong kaharian. At taluntunin ang matuwid na landas na iyong po na ginagabayan ng iyong mapagpalang kamay. Salamat po, Panginoon, sa amin mo pong mga kapatid na nakaranas po ng anumang kabiguan o kalungkutan o kahirapan sa nakarang taon. Panginoon, dinudulog namin sila sa iyo na maging kadahilanan ito, Panginoon, ng higit na matatag na pananampalataya na sila po ay hindi malulugmok, kundi makita po na ang iyong mapagpalang kamay ay naroon pa rin upang sila ay iahon at iangat. Panginoon, sa lahat po ng inyong mga anak na may pangangailangan, kayo po ang tutugon o Diyos. Ngunit iangat po ninyo ang kanilang pananampalataya na sa inyo lamang titingin at hindi sa mga bagay-bagay. Sa mga dumaraan po sa mga pagsubok, anuman pagsubok na dinaraan ng Panginoon, na maging kadahilanan ito, Diyos, na makita nila na ang iyong mga anak, Panginoon, ay lagi pong may katagumpayan sa gitna ng pagsubok kung sa iyo lamang nakatingin at hindi po sa mga pangyayari. Maraming salamat po. At sa amin pong paninimula sa isang panibagong taon, hinihingi po namin, O Diyos, na inyong mapagpalang kamay ay ipapatong mo sa bawat anak mo na nakikinig ngayon, sa bawat tahanan na kanilang kinakatawan. Panginoon, manatili po ang iyong kalwalatian na maghari sa bawat sambayan. At manatili rin po ang bigkis ng pag-ibig ni Kristo sa amin at ang kapayapaang hindi kayang arutin ng aming kaisipan. Manatili maghari sa bawat tahanan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang namin iniuukol ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen.